Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Virgo. Teka lang, parang may dumi sa... This reading is for you. Tingnan natin na iyong January 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Virgo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, ha? Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito, Virgo. Para alam nyo na meron din kayo, kumbaga mag-guide kayo. Kung magkaroon kayo ng idea kung ano mga bagay na pwede nyo pagkaingatan. Virgo, January, period of ill health, depression. Ingat ka, ikaw or someone into your life, maaring nahandin yung point na maaring may mga illness o lalo na kung may mga sakit na talaga, di ba? Kailangan nyo rin mag-focus sa inyong baka magkaroon kayo ng mga depression. Marami kasi ibig sabihin ng depression. Pwede sa pera, pwedeng sa relasyon, sa mga mahal sa buhay, or pwede kung talagang may sakit ka, no? Baka nahadon ka sa period na yon, baka low energy kasi to. Mag-ingat ka rin sa yung mga food poisoning, ganyan, lalo na yung may mga langaw, ingat ka sa mga langaw, no? Ganyan. Yung mga, basta ganyan. Kasi, alam mo yung mga fly, di ba? Meron tayong July, hindi ko alam in what way yung July. Siguro, 7 minutes, 7 hours, 7 days, 7 weeks, 7 months. Or by July. Pwedeng July is may birthday sa kakilala mo. O kaya, sa mga days na yon by the 7 or weeks or months man yan, na doon yung point na unexpected, this is an unexpected situation na magaganap. Kasi nahandito rin kasi si Fly, pwedeng ito mga unexpected, may mga sakit, may mga maramdaman na sakit, ganyan, may mga mag-suffer. Huwag naman ganun ka sana na Sana yung unexpected na yun is good. Pero dito kasi, titignan ko siya, hindi siya maganda. Pero, ang sabi dito, keep your life in balance. Ikaw or someone into your life, kailangan palagi kayong maging balanse. Sa iniinom nyo, kinakain nyo, eat healthy palagi. Mas damihan nyo pa yung water kasi this is also a water, no, ang nakikita ko dito. And then, kung titignan ko dito, kasi we have the depression, huwag kayo masyadong maging emotional or overthinking o kaya masyadong mag-alala, lalo na when it comes to a health or kung isang aspeto ng buhay niyan. Kasi pwede siyang maging ganun. Kaya sabi nga dito is keep balance. Gano'n din sa money, ha? Yan, may mga unexpected situation happen into your life. Kaya ingat-ingat na lang, ha? Unsuccessful outcome to a problem. May mga this January, maaring meron ka mga i-structure or paplanuhin or mga gusto mong umpisahan, gusto mong gawin, o gusto mong desisyonan o aksyonan. Pwedeng ito is hindi mo magawa by the January. Pwedeng i-delay mo siya or pwedeng mga pagpapaliban ito, no? O kaya naman sa iba sa inyo, handoon yung sitwasyon na tulad ng kanina may mga unexpected, di ba? Pwedeng ito is may mga expectation situation ka na inaasam na maaring hindi pa ngayon makukuha o makakamit yung bagay na yon. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Plenty of material things. There's a blessing coming this January. Sa nakita ko sa'yo dito. O diba? Ano siya? Blessing siya. Baka iba sa inyo, handito rin kasi si scale is kailangan nyo talaga na mas damihan nyo pa yung vegetable or mga fruits dahil sa mga meat, no? Mas balancing ang kailangan. Be very careful kasi dito si Bulaklak. You need to be very careful dyan. Things will not always be this way. O diba? Kung may mga bagay ka na hindi naiisip mo thinking of negative thought, hindi naman
sa ngayon. Siguro it's a delay lang or hindi muna, maaring ganun, ma-extend, pwedeng ganyan. Pero magkakaroon ng changes. Ibig sabihin, kung this is sa 2025, halimbawa, yung December mo, in-expect mo na meron ka makakamit na ganitong halaga or example ko lang yun na tapos hindi pala. Pero may blessing. Pero hindi naman daw yun, hindi naman daw yun forever, no? Example ko lang yun. Kaya magkakaroon pa rin ng transformation sa ibang aspeto ng buhay mo. Lalo na kasi dito si vowel. Yung sabihin, material things to, no? And deep personal strength and peace that assure success. Kung titignan mo dito, andito si sun, ibig sabihin, di sana obstacle, yan, yung blockage niyan, huwag ka mawawala ng pag-asa. Kung ano man itong sitwasyon na to, lalo na if there's illness or mga pag-aalala or valuable things mo, magsasucess naman niya. Kumbaga, para siyang ano mo yun? Lulubog, lilitaw. Kumbaga sa pera, nagiging ganun siya. Nami. Ano ba yung nami? Alon. Diyos me, yung marimar. Yun, no? Kaya, huwag kang mawawalan palagi ng pag-asa. Basta, lakasan mo lang loob mo. Mag-focus ka doon in the situation kasi magsasucess or malalakpasan, magta-transform siya talaga. O, diba? Period of frustration, lesson to be learned. Kung ano man yung mga nangyari by this year 2025, siguro nahandun ka na sa point mo na mas more ka na mag-focus this time kasi andito si strength. Mas nakakaramdam or makakaramdam ka na ng hope by January 2026 na you will be success as mas more kang magiging focus at mas more kang magiging matatag sa mga decision making mo at sa mga gagawin at pagpapasyahan mo this time. Kasi marami ka lang natutunan ng mga bagay-bagay this year, 2025. And may mga bagay ka na talaga na i-change this time. O diba, very good siya. Kasi kung tingin mo ito, ano yan, parang trophy. Yan. Parang yung cups mo, I don't know if this is a cup, pero there's a cup, something na doon ka na mag-focus na okay, halimbawa, magsisave na ako ng money, magpo-focus na ako sa health issue ko, magpo-focus na ako sa stability ko, magpo-focus na ako sa project ko, kasi this 2025, hindi siya naging maganda, and I know there's a hope. Yun. Mas magiging malakas yung focusing mo doon sa bagay na yon. And I need of help, assistance, and guidance. Maaring may bibigyan ka ng tulong, magbibigay ka ng tulong or assistance or ng guidance with someone. Pwedeng ganun. Pwedeng sa kapatid mo, sa anak mo, if meron ka, sa magulang mo, kung sino man yan, sa karelasyon mo, no? Yan. Or someone is magbibigay sa'yo ng help, assistance, and guidance. Mag-ingat kayo when it comes sa hand. Hindi maganda with this January. Maaring magkakaroon kayo ng mga problema pagdating sa hand. Pwede kayo mahiwa, matusok, masugatan, mapukpok, kung ano man na mangyari sa hand nyo. Ikaw or someone into your life. No? Mag-ingat kayo. Pwede, halimbawa, kung baka mamaya mag-ground kayo, di ba? Ingat pa rin kayo. Yan. Sana wala namang pero wala naman akong cutting na nakikita. Mag-ingat ka when it comes to a hand or someone into your life. O baka naman kasi nahandito si Plies, Si Ply. Ibig sabihin, pwede rin kasi ito na related siya kasi handun yung illness, di ba? Yung mga disease, kaya ingat-ingat kayo, yung mga hawak-hawak nyo, sa mga hindi, yung iba, mga humahawak na iba. Hindi natin alam kasi kung sino yung mga humahawak. Hanggat maaari, mag-alcohol kayo palagi or maghugas talaga kayo ng kamay. Kasi maaring by this January 2021, may mga sakit na dumaan o dumapo, no? Kaya ingat na lang. Your energy. When it comes din sa hand, o di ba humabol sa atin, when it comes sa hand, may mga i-work it out ka to change, no? Ang nakikita ko sa iyo dito. Pwede may mga ayusin ka mga bagay, material things, object, mga ganyan. Pwede rin siya sa pera, yan. May mga ipa-progress ka sa nakikita ko ito. Kasi andito si Caterpillar. Yan. Pwede mong magbibigay ka ng tulong. Pwede magbibigay ka ng magcha-charity worker ka. Pwede ganun. Kung ano man yan na related sa Tingnan natin your energy. Wow. Ganda.
Okay. Energy mo. Aba, 7 and 7, oh. Okay, ang energy mo this time, okay. Energy mo this January, sa nakikita ko sa'yo dito is, may mga bagay ka na iisipin. No, ibig sabihin, marami papasok sa isipan mo na something action or mga gagawin ako na nakikita sa'yo. Maybe plan, ganyan, plan or mga strategy or mga movement situation. Yun. Ang energy mo kasi ito is more on confidence na nakikita ko sa'yo dito. And then also, may mga i-illusionin ka raw ng mga bagay. Also, yung action mo dito is, sa tingin ko dito, mas iisipin mo ngayon dito yung health issue when it comes siguro sa'yo. No? Kasi ikaw, nandito ka. Maaring babae ka man o lalaki, maaring iisipin mo yung health issue either sa sarili mo or sa mga mahal mo sa buhay. Pwedeng gano'n. No, mas may mga bagay ka na ipaprogress or kaya is may mga worrying situation na pwedeng maganap by this January 2026. And also dito, may mga bagay ka doon na i-analyze. Ganyan, may mga bagay i-analyze. Meron din ako nakikita dito na may paghihintay, no? Maaring may mga hihintayin ka na mga bagay o may mga hihintayin ka na tao. Maaring mag-aalala yung iba sa inyo sa tao na malapit sa'yo. Pwedeng gano'n, no? Sa iba sa inyo. Pwedeng sa kapatid mo, sa anak mo, sa karelasyon mo, kung sino man yan. Merong kang malalaman din sa nakikita ko dito by the year 2026 na either ikaka-disappointment mo or ikaka-worried or depression or pag-aalala. Maybe may mga unexpected na pwedeng maganap by this January 2026. Yun ang nakikita ko sa iyo. Anong parating kay Virgo? Ano pong parating kay Virgo? Oh, strange. Anong ibig sabihin? Major Arcana 8. Uy, 8-8 oh. Panalo abundance. Saan ka? Anong ibig sabihin? Okay. Okay, parating sa'yo, nandito ka sa sitwasyon mo na the struggle no? May struggle na magaganap sa'yo by January. Ibig sabihin, merong isang tao sa buhay mo. Sabihin ko Leo, Aries, Leo, Sagittarius, pero Leo kasi ito eh. Leo, Sagittarius, 8 of Cups is, kasi sa water sign, Pisces, and, Leo, Leo, Sagittarius, Pisces, Leo again. Pero ikaw kasi ito Virgo yan. Ang nakikita ko sa iyo, meron kang isang tao na maaring hindi mo siya maiintindihan. Basta fire sign, water sign ha. Fire and water sign, tsaka earth sign. Sa mga ba? Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, or Taurus, Virgo, Capricorn yan. Kung sino man yan. Merong kang isang tao na maaaring hindi kayo magkaintindihan. Dalawa, or hindi mo siya maintindihan. Pwedeng may mga struggle, o may mga tension, or nahandoon yung sitwasyon na magkaroon ka ng disappointment sa kanya. Ganun na nakikita ko dito. Ate, sino siya? Itong tao na to, single to. Single. Pwedeng
Puwedeng halimbawa kung may karelasyon siya, puwedeng nagkahiwalay na sila or basta single person kasi yung nakikita ko dito. Yun, magkakaroon ka ng babae man siya o lalaki, magkakaroon ka ng ano sa kanya, disappointment or hindi pagkakaunawaan. Puwedeng mag-conflict, ganyan, puwedeng gano'n. Sa iba naman sa inyo, puwedeng mga kapatid mo rin, sa iba naman sa inyo, ang parating sa'yo is nandito ka sa sitwasyon mo na meron kang tatahakin na bagong path sa buhay mo. Dito, kasi dito is meron kang ile-let go eh. May pagle-let go na magaganap o mangyayari by this January, pwedeng ganun, or may matatapos. Ile-let go, either matatapos siya or ile-let go mo siya, or pwede rin ito na pupukusan mo na talaga siya. No? By this January, magpo-focus ka na dun sa bagay na yun. Yan. Kung halimbawa, dati hindi mo siya ginagawa, hindi mo siya inaaksyonan, hindi ka nagpo-focus doon, maring this January, mag-iisip ka na, dito kasi pag-iisip, diba? Mag-iisip ka na ay, aaksyonan ko na to, gagawin ko na to, ganyan-ganyan. Andun ka na sa point. Marami, kakaroon ka ng mga idea or mga aaksyonan, idea, action, and movement man yan. Yun na nakikita ko sa dito. And then also is, another message another message. Dito sa nakikita ko, may tao dito na hindi siya pwedeng maasahan or hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. May taong ganun. Pwedeng siya sa'yo, pwedeng ikaw sa kanya. Sa iba sa inyo huwag kayong magpaliban. Baka iba dito magkaroon ng kapaliban. Universe, explain mo nga sa akin. May gusto kasi ako makuha dito, Parang may something, may gulo. Ako nakikita. Parang may gulo. May gulo? Bakit puro ano ka? Puro fire. Mag-ingat ka sa sa paso, sunog, liyab. Ingat ka dyan. Tsaka sa mga tao na sa paligid mo na you need to be calm. No? Mag-ingat kayo sa nakikita ko dito. Kasi may mga tension or either conflict, gulo, ako nakikita sa'yo dito. Pwede rin na may mga samaan ng loob o kaya sana walang fire or sunog na maganap, no? Sa nakikita ko dito, wag sana. Tingnan natin, dapat mong iwasan. I-double check nyo yung mga nyo yung mga saksakan. Ganyan. Dapat iwasan. Ba, aces panalo. 5 of Cups. Mataong may sakit. May mga bagay kayo na gusto niyo nang gawin, or may mga bagay kayo na, or you have an idea na you want to pursue pero hindi mo alam paano, or hindi ka sigurado kasi pwede nag-aalinlangan ka or lack of clarity ka doon, or nahandun ka sa point na yon. Alam mo kung ano man to, gawin mo siya. Mas good sa nakikita ko dito na gawin mo siya, no? Kung ano man yung idea na naiisip mo. Aksyonan mo na siya. Huwag ka nang magdalawang isip, huwag ka nang magpaliban, huwag mo nang pag-isipan pa ng paulit-ulit. Kasi pwedeng this is the sign na kailangan mo aksyonan kasi may reason, no? Okay, when it comes sa dapat mong iwasan mo siguro yung magkaroon ka ng doubt. Di ba? Tulad ng sabi ko kanina. Iwasan mo magkaroon ka ng doubt, lack of idea of lack of focus ka, yung lack of clarity tulad ng sabi ko kanina. Iwasan mo na yung mga pagkalito. Gagawin ko ba or hindi? Action ko ba o hindi? Siyempre, thinking of negativity, iwasan mo rin yun. Yung ma-disconnect ka sa mga gusto mo nang umpisahan o gusto mong gawin. And then, yung
Emotions, syempre iwasan mo rin yon. Yung frustration or pag-isolate, iwasan mo din yon. And then, yung magkaroon ka ng blockage, kumbaga sarili mo na rin is pwede siya maging blockage kasi this one is, pwede yung sarili mo magiging blockage doon sa bagay na yon. Kaya sabi ko, wag ka mag-doubt doon. No, iwasan mong hindi ka maging, you need to be productive. Wag ka ma-unproductive, no? By this January, sa nakita ko dito. You need to be create, no? Or action, movement ang nakikita ko sa dito. Kung may mga bagay na need to recover, need to heal, need to move, this is the time by this January. No, bago pa mahuli ang lahat. Sabi gano'n ate, ano yan, takot? Hindi naman. Ano lang, warning lang naman yun eh, no? Tsaka syempre, you need to speak out. And you need to be truth when it comes to yourself. Trust your intuition din dito, no? And make a clarity, focus, and you need to be concentrate sa sitwasyon na yun o sa mga bagay na naiisip mo this time. Magsalita ka rin minsan, if needed. Ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Ingat kayo kasi maaring iba sa inyo darating yung time na mananakit yung ulo nyo at marami mga sakit or masakit yung paa, parang ganun. Discipline daw. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, sino man ito. Diba dito single ah? Meron kang 99 ah. Meron kang, di ba, kanina meron kang 8899. No, di ba? It comes sa love. January in love. Aba, 10 of Cups. Related ito sa family yung iba. Breadwinner yung iba sa inyo ah. Okay, when it comes sa love. Oh. The Cups and the Cups. Kung ikaw ay single. Kung single ka ay So, ito single po. Kung single ka ay merong tao. May isang tao na very stable sa buhay na aaring ito is makikilala mo. Itong tao na to, meron tong pinagdaanan na pain sa buhay niya. Yun ang nakikita ko dito. Kasi very emotional yung sitwasyon. Pwedeng kaka-break up niya lang o kaya naman merong sitwasyon na nagtapos sa buhay niya kaya sobra siyang nasaktan dito. No, yun, may makikilala kang ganun. Stable itong tao na to. Pwedeng halimbawa, iba dito baka may nawala sa buhay niya, ganyan. Sabi sa inyo may nawala, may namatay. Yun ang nakita ko dito. Kasi there's a lost situation ako nakikita. Or may pag-aabandon na. Pwede rin kasi ito na pwedeng yung kung you have a pet, pwede din yun. Kung may animal ka na inaalagaan, yun, pwede rin doon. Or pwede with someone na maaring connected sa'yo, na nawala, no? Yun ang nakikita ko dito. Okay, yun ang makikilala mo dito. Kung kayo naman is separated nitong tao na to. Itong tao na to kasi is very independent, itong tao na to, no? Ang nakita ko sa kanya, gusto kanya kausapin. Gusto niya andun yung courage niya to decide na magkaroon kayo ng resetting nito. Pero nagkakaroon siya na pag-isolate kasi hindi niya alam kung kakaliwa ba siya o kakanan. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero they still care nitong tao na to. Kung naman we have the Queen of Cups and the King of Cups, diba? Maaari itong tao na to is meron talaga kayong soul connection nitong tao na to. Para sa kanya kasi itong relasyon na to is hindi pa totally tapos. So nakikita ko dito Kasi nahahatak pa to ng nakaraan, itong tao na to. They feeling sad. Yan, medyo nag-move siya. Hindi ko pa nakikita yung nag-move kasi nag-iisip pa siya dito sa sitwasyon na ito. Pero naaalala at naiisip niya ang inyong nakaraan. Pwede ikaw ito or siya to Gusto niya pa rin buuin yung 10 of Cups, kumbaga.
dito. Kumbaga nagpapaka-strong lang 'to pero gusto niya makipag-ayos at makipag-resetting sa'yo. Yun ang ano niya. Kasi nagkakaroon siya ng pagsisisi o nandun yung thinking about either isolation pag-isolate yun or nagsisisi siya sa nangyari in the past. Pero gusto niya ng pagsasaayos dito. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, it's good naman yung ano nyo, kasi handito yung katahimikan, handi yung, maaring isa sa inyo, tahimik lang kayo, or both of you, tahimik lang kayo, di ba? Andoon din yung minsan, may mga time siguro na nagpipigil kayo. Halimbawa, gusto mo siya kausapin or may mga gusto kang sabihin sa kanya, nagpipigil na lang yung bawat isa, umahanap ng timing, pwedeng ganun. Hando naman na minsan nagkakaroon naman kayo ng open up. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo nag-uusap. Kasi same energy kayo dito. No? May soul connection kayo nitong tao na to. Handun din yung peacefulness, handun yung confidence, at saka kumbaga nahandoon yung mga kung nagkakaroon man ng mga hindi pagkakaunawaan in the past o may mga past situation na nangyari sa inyo, nahandoon yung recovery, no? Nagkakaroon ng recovering or magkakaroon ng recovering situation sa inyong dalawa. Kasi happy yung energy na nakukuha ko sa'yo dito. Kumbaga, parang handun kayo sa point na mahirap man yung pinagdaanan natin, ipaglalaban ko itong relasyon na to. Na isa sa inyo ganun, or maybe both of you ganun, sa nakikita ko sa inyo dito. Ate, may third party ba? Dito sa nakuha ko dito, sa nakuha ko dito, pwedeng nagkaroon siya ng sa iba, pwedeng nagkaroon siya ng third party, pero sa ngayon, sa nakita ko, nagkaroon ng pagtatapos. Either nagtapos na or matatapos na. Nandun sa point na yun, sa nakita ko. Nandun siya kasi siya sa pagsisisi. Nandun yung pag-aabandon na sa parang ayaw ko na ng stress, ayaw ko na ng pag-aalala, ayaw ko na ng mga masaktan, yung pamilya ko, yung karelasyon ko, nandun sa point na yun yung isa na to. Kaya nandun siya na pinagsisisihan niya yung ginawa niya. No? Nandun siya sa pagsisisi mode. Sa mga may third party yun sa mga wala naman, okay naman yung relationship nyo. So nakikita ko sa inyo dito. Happy, satisfied, and loving. Kumbaga nahandun yung tiwala, no? Kamusta ang money? Handun yung tiwala at respect ng bawat isa. Actually, isa sa inyo maalalahan. Pareho na ba kayo maalalahanin dito? Pwede rin naman kayo na pareho dito is mahilig kayo magmuni-muni, ganyan, daydream, nandun kayo sa point na yun. You try to make it balance yung emotional feelings ng bawat isa. Okay naman, very intelligent, creative thinking ang bawat isa. Aware kayo sa bawat feelings din kasi ng isa, no? Andun yung pagiging maawain ng bawat isa sa nakikita ko dito. Ganun. Pwede isa sa inyo is magaling din mag-advise. Your money. Okay. Okay, when it comes sa money mo, wow, Galileo. This January, sa money mo is, magiging maganda siya kasi malalakpasan mo na yung hirap na pinagdaanan mo in the past, this 2025. This January is, you are more on entering to a victory and success when it comes sa money mo. Sa nakita ko, may mga offer ako na nakikita sa'yo, no? Maaring may marireceive ka, may mga opportunities na maaring makakapagpa-success pa sa'yo pagdating sa pera mo. Andito rin yung actually achievement is coming din pagdating sa pera mo. Magkakaroon sa iba sa inyo is it's more an improvement or nahandito na yung mas more kang magiging more on practical din sa iba by this January 2026. You give an effort, hard work, and mas more kang magko-commit dun to develop or to improve more yung iyong kaperahan. Pero dito, there's an achievement offering victory and success. Ako na nakikita sa iyo pagdating sa pera. Yan, baka may magbibigay sa'yo, no? So, nakikita ko dito. Iba dito parang something waiting. May mga collaboration, may mga dealing na parating
na related ang money sa'yo, collaboration, recognition. Ay, ang ganda naman. May makaka-receive ka raw ng pera. Either gift ito or pera. Yun na nakikita ko. Makaka-receive ka. Or may mga blessing talaga. Tulad na dito, di ba, si Baul. May mga blessing talaga na darating sa'yo. Kasi, ang nakita ko sa'yo by January is marami ka na mga multiple priorities or may mga multitask ka na gagawin. Kumbaga may mga bagong strategy rin kasi. Kumbaga bagong strategy, new plan, mga bagong pananaw sa kinabukasan. May mga manifestation and desire ako na nakikita sa iyo na darating by this 2026. Yun na nakikita ko And then also oo, ganda. May marireceive ka, may makikipag-usap sa iyo related sa pera. Ate, ano ba yan? Mangungutang ba yan? Pwede, possible. Pwedeng may magbabayad or pwedeng sa iba is may manghihiram. Yun na nakikita ko. Iba dito, sana magbayad na lang Pero iba dito magbabayad to. Sa nakita ko dito. Kasi may marireceive ka raw eh. Ang ganda ng pera mo. Magkakaroon ng mga ng mga blessing na darating sa iyo. Andito talaga si Baul. Tingnan natin ang advice. Try mong taya. O, di ba? Nagpasugalan naman ako. Kasi nandito si Baul eh. Tapos nandito si Caterpillar. Try mong tumaya. May mananalo. May mananalo po. Pero, in what way siya mananalo? Iba-iba kasi yung ma-receive natin eh. Pwedeng, halimbawa, sa gamble may mananalo talaga. Halimbawa, yung blessing na yun, ibibigay sa'yo sa collaboration, o kaya sa mga partnership, o kaya sa mga, kung meron kang tindahan, pwedeng ganun, dun siya, magiging okay yung business mo, pwedeng ganun. Pero dito may mananalo. May mga well-wisher ka na kung saan man yung well-wisher mo, maaaring makakamit ng iba sa inyo yon sa 2026 talaga. Uy, 10 of Pentacles. Like I told you, the blessing is coming. Diba? Sabi ko, once and once. Ibig sabihin, pagdating sa yung, mamaya na, pagdating sa yung kaperahan, no? Pagdating sa yung kaperahan, this time, ang nakikita ko sa iyo, ay mas more siyang magle-level up, mag-step up siya than this year 2025. Yun ang nakikita ko sa iyo. Kasi parating sa'yo material success, wealth, prosperity, ganyan. Mas magiging strong and mas magiging attractive ka sa mga nasa paligid mo or pwedeng yung energy mo by 2026 or January pa lang is magiging very attractive ka to a wealth, no, prosperity, wealth, and to material things or mga success situations sa iyo. Sa nakikita ko sa iyo dito. Yan, nandito ka na rin sa action no? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, siguro you're starting to work it hard when it comes to your health. Siguro mag-walk na kayo, magti-treadmill, or mga exercises or dieting na pwedeng yung actionan. Or need na, no, sa nakita ko dito sa iyo. Kasi andito rin si balancing, di ba? Yun, may mga bagong simula o may mga bagong action ako nakikita sa iyo dito. May mga decision making din ako nakikita sa iyo dito eh. Magkakaroon ka dito ng clarity sa mga bagay na didesisyonan mo na or a-action na mo na this time. Yun. And when it comes to advice, you need to be strong. Always have a purpose. Basta focus ka lang. Always have a mental clarity. Trust your intuition. And tatandaan mo, kailangan mo rin kasi maghigpit. Alam ko naman na mahigpit ka pagdating sa pera, no? Maghigpit ka in a good way sa nakikita ko dito. And take it action. May breakthrough ka dito, no? Pagdating dito, no? Magkakaroon ka ng breakthrough. Kumbaga, pag-angat talaga ito. Tsaka, handin yung
magkakaroon ng mga magiging very adventurous. Yung iba siguro may mga susubok-subukan kayo ng mga bagay-bagay this time, by this January, gano'n. May mga opportunity rin kasi ako na nakita. Kung gusto mo na opportunity when it comes to a travel o kaya naman is mga bagong trabaho, pwede siya, 'no? O halimbawa may trabaho ka, meron ka pang naiisip na gusto mong trabahuhin, mga gano'n sa iba sa inyo. Changes is coming tulad ni Caterpillar, and may pag-asa, a fresh start and the beginning. Yan. Pero tandaan mo, yung iba sa inyo, it's a fate to make happen. Yun ang nakita ko dito. Pero ang nakikita ko, magiging maganda siya pagpasok pa lang. Kasi you will follow your heart. Kumbaga nandito na rin yung sitwasyon na lahat ng sakit na nangyari sa iyo by the year 2025 is mag-healed yun, no? This time. This year 2026. So nakita ko sa dito. O di ba? O. Like I told you, puro king. O di ba? Magiging maganda ka. Ay, magiging maganda ka. Magiging maganda yung ano mo kasi magiging magnetic ka dito. Meron kang ikakagulat o ikakabigla o ikakashock na magaganap o mangyayari sa'yo. Oo, may malalaman kang katotohanan. Magugulat ka, may malalaman kang katotohanan. Expect the unexpected. Arigatou namaste, God bless.